Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much sa mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa nagbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers na mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DBS na mga saltek bakabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi baghayan ito sila na lagi pong nainira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa may session sa katakala bakabayan, akala mga paninira ay totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube. Pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Monday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At dito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Len Gonzalez. Meron siyang 43 na mga comments. Nandiyan rin po si Juliet Sonakawa. Meron siyang 38 na mga comments. Lerma Sondita. Meron siyang 26 na mga comments. Nandiyan rin po si Esing Mariano. Meron siyang 25 na mga comments. And Emmy Joaquin. Meron siyang 23 lahat na mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin at ibang mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong like, lagi rin mag-shares ng ating mga videos at doon sa ating mga viewers na nag-subscribe sa ating channel. Thank you so much. At syempre, i-acknowledge natin at ibang mga channel members. Nandyan si Pusong Inami, Tess Noses, Barbara Butler, Cosmo Defender, Katita Darl, Edmond Casillejo, Samuel Membrado, and Via Vibar. Pasalamatan at nabagabayan ang nabigay sa atin ng super thanks or pang lemon ni Sir Ivan. Thank you so much kay Renren. Nabigay sa atin ng 2 Singaporean dollars. Thank you so much. And also thank you so much kay Euphemia. Nabigay sa atin ng 10 US dollars. Thank you so much. At syempre, i-greet natin ating pong mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Leonardo Steliero, Gadi Mohagan, i-shoutout natin si Teresito Lu, at saka kanyang asawa na si Rosemary, ang kanyang anak na si Kem Lauder Fahrenheit, at also ang kanyang apo na si Elijah and Jake. Hi to Maria Cristina Manimbao, nandyan rin po si Rocky Jan Cortez, Masking Digma, LV Cast, Rosemary Sales. Hi to Vanes Milagros, Jovi Montero, Romulo T. Badanoy, Florifigo Mapak, nandiyan rin po si Ria Francisco, Bernard Conos. At syempre, i-shoutout natin at po mga pinalangga ng mga legends, mga senior citizen. Hello po, kumusta ang lahat? At syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, I am very excited mga kabayan kasi nga bukas na po, Tuesday. Bukas na mga kababayan ko, yung hearing po doon sa Kongreso sa Fake News Proves. Na kung saan magharap-harapan doon ang mga fake news peddlers mga kabayan. Na kung saan 40 ho sila lahat. Di ba 40 po sa listahan mga kabayan. Saka 40 po to sa balita sa mainstream media. So 40 sila lahat. Pero doon po sa 40 mga kabayan, may nakita ako doon na isa pong pro-admin vlogger. Sino Sir Ivan? Si Insurrecto makabayan. Yes, si Insurrecto, siya po ay pro-admin vlogger. Well, alam mo natin, siya po ay dilawan pero sinuportahan niya po
ang gobyerno natin mga kababayan or ang Marcos administration. So nakita ko doon sa listahan, si Insurrecto lang doon and the rest, mga fake news peddlers mga kababayan. So mamaya pag-usapan natin yan. Kasi nga meron pong kumalat ngayon na balita, ito kasing si Cathy Binag mga kababayan, si Cathy Binag kasama rin po doon na pabilang po sa inimbitahan doon sa Kongreso sa hearing bukas. Si Cathy Binag merong ipapasabog mga kababayan or merong pasabog. So ngayon, di ba nakita nyo po sa aking post doon sa Facebook account mga kababayan? Mamaya, babalikan na po natin itong si Cathy Binag. Pag-usapan mo natin, ito pong dalawang personalidad na pong vlogger mga kababayan na kung saan sumibat na ho ngayon. Yes, you heard it right. Kumpirmado, sumibat mga kababayan. Di ba post ko doon sa aking Facebook account? Sabi ko doon sa aking Facebook post mga kababayan, sabi ko, Daho, kumpirmado, 2 sa 40 vlogger na inibitahan doon sa HOR mga kababayan lumipad papuntang Peninsula or Indo-Chinese Peninsula mga kababayan. Ang isa naman pumunta doon sa Singapore. Ang kanilang palusot mga kababayan, abay, very familiar. At saka iisa lang po ang kanilang palusot mga kababayan. Dudang-duda talaga Sino kayo dito ang susunod mga kababayan? Nagsibatan na? Takot naman pala But before that mga kababayan, babalikan na po natin mamaya po itong tungkol po sa mga fake news peddlers na sa hearing bukas mga kababayan. Kasi meron kong nakita. Naalala ba natin yung Impact Leadership mga kababayan na Facebook page? Yung nababalita po ng katulad po nito na flashcards. Diba? Very familiar mga kababayan. Kasi yan rin po yung ginagamit po na flashcards, mga balita na kasamahan po natin po ng mga vlogger. Diba? Pati nga si Badong mga kababayan, ginagamit rin po yan kapag pabor sa kanila kay Badong. Ginagamit rin po niya yung balita na ganyan mga kababayan. Manangyari pala. Kasi kahapon, hinanap ko kahapon mga kababayan ang alang Facebook page kasi nga syempre naghahanap tayo po ng mga balita. So dito sa kanilang post, kahapon makabayan ko, last January 31 pala ito na post, pero kanina lang ko ito, kahapon ko ba ito nakita. According sa kanila, na suspended daw ang kanilang Facebook page 3rd time since last night makabayan according ito sa announcement. Despite having no violations against community standards, wala silang violations na community standards makabayan. We have already appealed to Meta support for our resolution. Please join us in praying for the restoration of our page. Thank you for your understanding and support. Tingnan nyo sa kanyang sinabi. Actually, makikita natin po dyan sa page status sa baba mga kababayan sa Impact Leadership, page is suspended. Pero wala pong nakikita ito na violations mga kababayan. Diba? Nakadula talaga walang violations. Ang ibig sabihin niyan, minasreport ito ng mga DDS mga kababayan. Bakit mo nasabi na minasreport ng mga DDS, Sir Ivan? Kasi kung babasahin natin sa mga nakaalala po sa mga post ng Impact Leadership, di ba tinitira talaga dito yung mga Duterte? Kitang-kita naman natin yan, di ba? Kung meron mang sinabi ngayon ang isang politiko na kung saan biglang bumaliktad makabayan or siguro nakalimot sa kanyang sinabi sa previous niyang sinabi, meron pong post, the same flashcard makabayan, yung before and after. 'Di ba? Mahilig pa sa ganyan ang Impact Leadership. Ibig sabihin, for example, itong si Bato de la Rosa, meron siyang inamin ngayon, pero bigla siyang bumaliktad bukas makabayan. Yung before and after, mahilig po dyan yung Impact Leadership. Siguro nasaktan sila makabayan. Or baka siguro kinontak ng mga DDS ang Impact Leadership admin. Siguro kinontrata makabayan. Siguro nagtangka ditong kontratahin yung Impact Leadership ng mga DDS pero hindi pumayag yung Impact Leadership admin makabayan. Siguro yun pong nangyari. Siguro lang mga DDS Baka siguro kinontrata pero hindi pumayag po yung Impact Leadership. Kaya ang nangyari, minasreport ng makabayan. O diba? Gonggong kasi itong mga DDS Kasi napaka-imposible talaga na ang mga administrator, yung administration or BBM admin ang nagpa-suspended na makabayan. Napaka-imposible talaga Klarong-klaro dito, mataas na porsyento ang side sa mga DDS makabayan. So sana ma-restore na ang kalang page makabayan. Malaking tulong talaga yan kasi dyan rin po kumukuha ng mga balita si Sir Ivan. Okay? So anyways, babalikan natin po itong tungkol sa 40
40 po na mga vlogger na nasa listahan mga kababayan na attend sa hearing bukas. Sino ang nasa listahan, Sir Ivan? Unang-una, di ba dito po sa balita po ng politiko, according dito, ang mga inimbitahan ay sina Malotiquea. Ay, kilala ho natin po si Malotiquea mga kababayan, di ba? Si Maltex. Si Maltex. And also, dyan po si Jason sa makabayan, si Jose Yumang Sunsa. Nandiyan rin po si Crescent Loretacho, si Mark Lopez, nandiyan rin po si Troy, si Sasot makabayan. Actually, hindi ko nakita ang invitation po ni Sasot, but I have on hand, itong si Sasot, kasama siya sa ipapatawag makabayan. So, nakatotoo talaga. So, dito rin po, nandiyan si MJ Kiambao Reyes. Naalala nyo aking post sa Facebook? Diba sabi ko na meron sumibat makabayan? Siya yun, Sir Ivan. Yes, siya po. Si MJ Kiambao Reyes. Kasi according po ni Kiambao Reyes makabayan, ibabagay ko sa inyo ang post niya. Ito po kanina, kasi tinignan ko po ang kanyang post makahaban, bagong-bago talaga eh. Kaninang post, 7 hours ago, sabi dito ni MJ Kiambao Reyes, is at Fansipan Mountain. Sabi niya, celebrating our birth month at the highest mountain on the Indochinese Peninsula. Kasi daw, birth month niya makabayan, kaya siya ay nag-celebrate doon sa ibang lugar. So, sabi niya, meron siyang karuktong makabayan sa kanyang post, kanina rin po ito, this is 3 hours ago. Sabi niya, for the record, I am currently out of the country on a long-planned trip and have not received any formal invitation from the House of Representatives. I am neither a purveyor of fake news nor a pogo or narco blogger. I am not in anyone's payroll na makabayan. Wala daw nababayad sa kanya. In fact, I do not even consider myself a blogger. Hindi ba siya vlogger? Gonggong talaga eh. Tayo pa yung inuuto makahabayan, matagal ho siyang minanmanan makahabayan. At saka kapag meron pong mga event ang mga Duterte, laging nandun ho yan. Itong si MJ Kiambao Reyes. Laging kasama po sa mga pictures makahabayan. Mga pictures. Meron bago makabayan na kung saan nandun sila si Joy, nandun si Badoy, kasama ho yan si MJ Kiambao Reyes. O di ba? Palusot makabayan, tumakas na. Natakot na. So patuloy tayo sa listahan makabayan. Ayan, isa na po yan si MJ Makabayan. So ibig ko sabihin na tumakas na nandun sa ibang lugar. Kasama rin po sa listahan si Vivian Zapata Rodriguez, hindi ko kilala. Si Ethel Pineda, kilala ko, mabaano yung buhok niya eh, mapaka-boyish siya Makabayan, mapaka-boyish. Ito pong si Lorraine Badoy, siyempre kilalang kilala po itong si Badoy. At ang kanyang partner na si Silis Makabayan, kilala natin yan, taga Esiminay. So siyempre, Esiminay, nandyan po si Lord Byron Cristobal, si Banat Bay Makabayan. Kasama rin po dyan si Tio Moreno. Well, I am not sure itong si Alex Destor makabayan, si Tio Moreno, kung dumating na ba ng Pilipinas. Diba kahapon sa ating last vlog na pag-usapan natin siya kasi nandun siya sa China. Pero meron kasing po sa baba po ng kanyang pictures makabayan na sa Taiwan daw. Taiwan daw yung picture ni Tio Moreno. So either sa China ba or sa Taiwan, pero nandun pa rin po sa ibang lugar makabayan. Sumibat. Okay, so nandiyan rin po si Old School Pinoy. Si Old School Pinoy, kilala ho natin yan. Siya diba siya po ay dati pong BBM vlogger makabayan. Maraming pictures eh. Nakasama ito ni Mami Peng. Diba Mami Peng? Kasama po lagi si Old School Pinoy. Nandiyan rin po si Glenn Chong. Abay, very excited. Si Glenn Chong makabayan. Nandiyan rin po si Kokolokoy. Itong si Kokolokoy, kasama to ni Joy Cruz makabayan. Si Joy Cruz na walang ligo. And also, syempre, si Joy Cruz, kasama siya bukas makabayan. Nandyan si Claro Ganak, di ko kilala. Nandyan si Buljakira makabayan, si Hitad, si Claire Eden Contreras or Maharlika Buljakira. Hindi yan pupunta. Nandun yan sa California makabayan. So ikis yan. Pero bakit naman nilista dyan? So ito pong si Hitad makabayan. So siya nga pala. Later, pag-uusapan po natin po itong si Hitan Makabayan kasi kumpirmado na po ni Sir Ivan. Kumpirmado na po ang aking laging sinasabi noon Makabayan tungkol sa isang Facebook pages na sabi ko malaking posibilidad na si Hitad ang may-ari Makabayan. Nalalaban natin yan. Pero babalikan ho natin.
Kasama po si JM, si Jonathan Morales, nandyan po si Optex Politics. Hindi ko kilala itong si Optex Politics pero lagi siya nagpo-post mga kababayan kasi Facebook page ito, hindi nakikita yung mukha. Nandyan po si Maricar Seriano, naku po, fake news peddlers. Itong si John Abenes na lalo pa, fake news peddlers. Nandyan po si Trixie Cruz Angeles, nandyan po si Maui Spencer, si Julius Milanosi, Maui Spencer mga kababayan. Isa rin po siya sa ibig sabihin na nandun sa ibang lugar mga kababayan. Di ba sabi ko dalawa sa kabilang na 40 vlogger na inibitahan ng HOR nandun sa ibang lugar. Nandun siya sa Singapore mga kababayan at yan po ay kumpirmado. Ang kanyang palusot dito, sabi niya, this is 2 hours ago mga kababayan, sabi niya, live, birthday in Singapore and gintong ninakaw. O diba ang palusot ni Kiambao Riz mga kababayan ni MJ dahil birthday niya? Ito rin pong si Maui Spencer, birthday rin po niya mga kababayan. Nakakaduda. Ang palusot nila, very, very obvious talaga. Diba birthday mga kababayan? Puro birthday. Ang nandun sa ibang lugar dahil birthday. Tingnan nyo, at saka dito ko rin po nakita mga kababayan, this is 1 day ago, kumpirmado talaga, nandun siya sa Singapore. Napansin ba natin, itong si Maui Spencer mga kababayan, di ba pag ganun-ganun talaga eh. Kasi yung latest, that is a week ago mga kababayan, kasama niya kanyang mama, nandun sila sa Hong Kong. Diba? Nandun sa Hong Kong itong si Maui Spencer. At saka nandun rin po siya, before niya dinala ang kanyang mama sa Hong Kong mga kababayan, pumunta rin po siya na Hong Kong. Pero bumalik sila mga kababayan. Ngayon, nandyan na naman po sila sa sa Singapore mga kababayan. Ang laki siguro eh. Ang laki siguro na ganun mga kababayan. Baka yan na po ang bunga galing sa EDSA People Power Rally. Totoo ba yan, Maui Spencer? Yan na ang bunga. Diba? Binigyan kayo ng mga green color galing po sa mga OFW natin po ng mga kababayan. Kaya nga kayo nagsiraan dalawa ni Joy Spencer, dahil nga Joy Spencer ni Joey Vibrator, kasi nga dahil po sa pera, sa galing po sa ibinabigay po ng mga sponsored na mga OFW mga kababayan. Siguro ito na po yung kanyang sinasabi na umabot daw ng 400,000 mga kababayan. Siguro lang, DDS. Okay, so pagpatuloy natin. Nandyan rin po, kasama nila si Boss Dada, ang Banateros Makabayan. Nandyan po si Elmer Jogalbot or si Eve Jogalbot, fake news peddlers. Nandyan rin po sa listahan si Cathy Binag Makabayan. O diba na si Cathy Binag? Pero babalikan ho natin yan. Nandyan po ang isiminay host na si MJ Mondihar, si I Am Shanwen. Kilala po natin po si Shanwen kasi siya po ay napag-usapan natin po sa last vlog Makabayan. Nandyan rin po si Jos Meth Medina, political witch boy makabayan. Okay, so babalikan na po natin po itong si witch boy. Nandyan po si Jeffrey Cruz, di ko kilala, si Montero, di ko kilala, si Mr. Real Talker, yung kahapon natin po na pinag-usapan na nanlait kay PBBM na meron na mga butlik-butlik yung mukha ni PBBM, umitim daw si PBBM. Sa iyo si Mr. Real Talker, ang kanyang totoong pangalan makabayan, si Kester Ramon Jan Balibalos Tan. Nandyan po si Reyna Elina, di ko kilala yan. Si Pibos, kilala natin si Pibos. Pero si Pibos, makahabayan ko, sana po ngayon ay pro-admin vlogger. So dalawa pala, pro-admin vlogger. Nandyan po si Richard Mata. Di ba kilala natin si Richard Mata makahabayan? Si Dr. Richard Mata and Erica Mata. Di ba si Richard Mata, siya tumakbo bilang senador makahabayan at saka nasahanay ng PDP Laban. Diba? Correct ba si Ivan? Nandyan sa listahan ng PDP Laban. Nakita ko kasi, diba naging fake news peddlers na rin pala si Dr. Mata. Saka nandyan rin po siyempre si Trixie. Ito si Amid Paglinawan or Trixie Cruz makabayan. Diba si Amid Paglinawan, siya yung partner yata ni Trixie Cruz makabayan, if I'm not mistaken. Si Ryan Lingo, di ko kilala yan. Si Insurrecto, siyempre kilala po si Insurrecto, and also si WhatsApp Philippines or si Ros Flores del Rosario. Before natin pag-uusapan si Cathy Binag makabayan, dito muna tayo po sa aking binanggit, itong si Jos Meth Medina, siya dito daw ang may-ari ng political witch boy. Hindi po si Jos Meth ang may-ari po ng political witch boy makabayan. Paano mo yan nasabi sa Ivan? Di ba noon, sa matagal na po dito sa ating channel, di ba how many times natin po napag-usapan si Jos Meth?
Kasi siya po ay best friend ni Hitad Makabayan. 'Di ba? Naglaglagan silang dalawa kasi noon nag-away si Juice Smith Makabayan at saka itong si Hitad kasi nga 'di ba? Binuking, hindi naman talaga binuking, talaga pong pinalandakan dito ni Hitad na ang may-ari daw ng political witch boy na Facebook page itong si Juice Smith. At yan po ang nasa isip natin noon Makabayan. Well, I found out, hindi pala si Juice Smith ang may-ari ng Political Witch Boy. Kasi nandun pala siya sa Singapore Makabayan, iba po ang kanyang trabaho. Kundi iba ang may-ari ng Political Witch Boy. Doon po sa page ni Juice Smith Makabayan, di ba binuking niya, ibinulgar niya itong si Hitad. Kasi nga sila po ay nag-aaway. Pero noon, sila po ay best friend Makabayan. Di ba si Juice Smith yung nagbulgar dito kay Hitad tungkol kay Glenchong Makabayan? Naalala ba natin yang, di ba binulgar nila doon itong si Hitad at saka itong si Glenchong daw Makabayan? Naalala ko yan eh. Yan po post noon ni Juice Smith. At saka ito po mga lakad ni Hitad nung siya ay pumunta doon sa panggampanya pa lang po ni BBM na in and out siya doon sa headquarter ng Marcos Makabayan na hindi naman po ito pinapayagan. Di ba si Juice Smith ang nagbulgar niyan hanggang sila po ay nag-away Makabayan. Ngayon, lagi akong sinasabi, kasi nga ako po yung nagdududa Makabayan kung sino ba talaga yung may-ari ng Political Witch Boy. 'Di ba? Lagi nang nakita doon na ang post ni Hitad doon sa Buljakera, nakikita rin po natin sa post sa Political Witch Boy Makabayan. Also, nakikita po natin doon itong mga yung binibenta binibenta dito ng mga bags yata yung binibenta dito ni Hitad Makabayan. Nakikita rin po natin ipinost doon sa Political Witch Boy. Kaya ako po ay nagdududa. Malaking posibilidad na ang may-ari nito ng Political Witch Boy ni page Makabayan itong si Hitad. At hindi talaga po nagkamali si Ivan. Ito na po ang ating ebidensya Makabayan kasi ito kanina. Ngayon, first time nagpakita na po si Hitad doon sa Political Witch Boy na Facebook page at ginamit niya pang live Makabayan. First time po, ito na napakilala na si Hitad na siya pala talaga yung may-ari ng Political Witch Boy na Facebook page. Ito ang ating ebidensya. Hi, Hubadero. This is Political Witch Girl. Hello mga palangga. So habang nagkongreso ng mamamayan tayo nasa likod ko, minabuti kong i-live dito ang aking sarili para naman makita nyo yung alindog ni Political Witch Boy. O diba? Sa tunay na buhay, siya pala ay si Political Witch Girl. Oh, di ba? Ebidensya. So tama talaga po ang ating hinala since noon pa Makabayan. Wala kayong believe mga DDS? Wala kayong believe kasi Ivan mga DDS? Di ba sabi ko kapag ako'y magdududa, mangyayari Makabayan, nagkatotoo talaga eh. Makailang beses na yan. Ano na? DDS, o di ba? So believe kayo kasi Ivan. Ito na ebidensya na siya talaga po dito yung may-ari ng Political Witch Boy Makabayan na kung saan ang dami talagang katarantaduhan na post dyan paninira dito kay FL Lisa Makabayan. Kasi nga halos lahat po ng post ng page na yan, puro talaga po dito kabitiran, paninira po dito kay FL Lisa. Kaya dudang-duda talaga si Ivan. Ito na, totoo Makabayan. Ngayon, pag-usapan natin si Kati Binag. Siya po ay very excited Makabayan, di ba? Dito po sa post ni Evie Jugalbot, kasi sila po ay friends Makabayan, si Evie Jugalbot at saka itong si Kati Binag, friends kasi sila. Sabi dito po sa nirepost ni Evie Jugalbot kasi ipinakita niya nakasama siya sa bukas na hearing doon sa HOR. Sabi ni Kati Binag, exciting! Masaya sana if pati ang anti-BP or Duterte patawag din nila ng mas sumasaya. Meron pong dalawang nakita sa Ivan na meron pong pro-admin vlogger na ipinatawag Makabayan. Yung pong si Peebles at ito pong si Insurrecto. So merong dalawang pro-admin vlogger and the rest, mga fake news peddlers. At kasama dyan itong si Kati Binag. Sir Ivan, ano ang pasabog ni Kati Binag? Naalala ba natin Makabayan yung kanyang pinalandakan, ang kanyang pinagyabang na meron na siyang hawak na USB
At marami na makahabayan. 150 lahat na mga USBs. Kasi USBs, dami USB, sakto ba yun? Na USB makahabayan na yung nasa loob ng USB mga files na yun, mga ebidensya daw doon sa kanyang kalagoyo noon sa mga Marcos family na gumagamit daw ng ipinagbabawal na gamot makahabayan. Diba? Sinave niya daw lahat nandun sa mga USB makahabayan. So ang ginawa ni Sir Ivan kanina, before pa ko nag-vlog makahabayan, meron akong kinumpile. Kasi nga, manawagan tayo kay Cathy Binag dito sa kanyang claim na meron siyang hawak na mga USBs na mga ebidensya against ito sa mga Marcos pati po sa kanyang kalaguyo noon makahabayan. Ito na ang kanyang pagkakataon na patotohanan niya ang kanyang claim makahabayan. Kung hindi niya magawa bukas na ipapakita yung USB at saka patotohanan niya ang kanyang mga sinasabi tungkol kay PBM at saka kay Efelisa pati sa mga anak po ni PBM, tatawagin natin siyang napakamalaking gonggong makahabayan. Napakalaking tarantado kapag hindi niya magawa niya makahabayan. So ngayon, ang ginawa ko, kinumpile ko lahat ang mga interview niya doon kay Hitad Makahabayan kasi nga baka magdilitan sila eh. Baka kasi darating yung panahon makahabayan, magdilitan sila. Alam mo natin po yung mga DDS, magunggong kasi yan. So ang ginawa po ni si Ivan, kinumpile ko lahat makahabayan para ito ang ating magiging ebidensya. For more details, let's watch this. So ito bang USB na ito ay kakabog sa sambayan ng Pilipino? Oo, kasi ang daming madadamay. Oh my Ang God. daming lalabas na kung sino-sinong kasama nila. Pag may nangyari sa akin, marami madadamay. Marami kasi nandun lahat. Alam mo yon? Accumulated Kasi I was supposed to file a case before. Kasi before nga, di ba, nabubuli na ako. So, I prepared for it. Aside from that, na nag-offer si Lisa ng pulburon, so may nakwento ba siya tungkol sa Chokchakan Blues or 4G or, swing? Well, Swing? Swinger, yeah. Yung parang, Yeah, swinger, right? Yeah. Sa kaalaman ng ating mga kababayan, hindi nakakalam, uso po yan sa mga pulboronic. Kapag bangag ka na, nagsiswitch kayo ng asawa o ng partners, right? So, may ganyan bang kwento? Kasi may nakarating sa akin. May ganyan siyang kwento sa akin. Hindi lang si Liza. Even then, like may naging girlfriend siya. Tapos yung Si isa. Tony Boy. Tapos girlfriend din ng isang malapit niyang kaibigan. Tapos secretly, yung girlfriend ng kaibigan niya nagchuchuktsakan sila. Tapos yung girlfriend din niya nagchuchuktsakan. So pero sabi niya sa akin, alam. They know it. Yeah. Akala ng girls, hindi alam ng boys. Pero yung mga boys alam. So they play. You know what I mean? Sabi mo, buong pamilya. Paano ka nakakasiguro na buong pamilya? Kasi kaibigan po ng anak ko yung anak niya. Oh my God. So that's part, my connection po. At saka again and again, public po. Naging kaibigan ng anak ko. And it's sad to say, like, one of my kids, when I left for US, para umiwas po sa pangbubuli nila and everything, and para hindi madama yung pamilya ko, umalis po ako. Pag alis ko, sinabihan ko pa yung anak ko, anak, huwag kang mag-iingat ka ha, kasi for sure they will hurt you, they will do something to you para masaktan ako. What I did, pinasundan ko yung anak ko. Naghumingi ako ng tulong sa mga kaibigan ko. Tapos nalaman ko talaga, nakita ko, sinabihan ko pa nga siya, pag hindi ka tumigil, ipaparade ko kayo. As in, nasa States ako neto. Sinabi ko, ipaparade ko yan lahat. Sabi kong ganon, tumigil ka kung ayaw mo madama yung mga kaibigan mo. So, ibig mong sabihin na yung anak mo ay nasadlak sa ganong pulboronic activity at kasama sa mga pulboronic session na yon ang mga anak ni Bongbong Marcos at ni Liza Marcos. Sino, kung pwede mong pangalanan, or kung pwede lang, sino o tatlo bang anak, dalawang anak, o isang anak lang? Dalawa. Pero hindi ko papangalanan muna. Wow. Pero pag nag-comment siya, sabihin ko. Kasi ikaw, you belong to the circle. Ang ex-partner mo, yung kasama nila sa pulboronic activity nila. Yeah. So you are very credible. Kaya tinatanong kita na doon ba sa instances na yon, hindi mo man siya nakita,
na sumisinghot, pero alam mo sa sarili mo na they're doing something inside the Of course. room or yeah, okay. Of course they do. Kasi parang, di ba, minsan nga, kasi may ganito yan. Kapag if you're doing it, paglasing ka na or like you're into it, super, lakas ng tama mo, sorry, I'm burping. Mhm. Ang nangyayari, minsan di ba may naiiwan na residue. Sa bibig. Oo, dito, sa nose, Oh. minsan may naiiwan dyan. Mga ganon. Sino nakita mong nang may naiwan na residue? Madalas lahat naman sila. Based on my experience. Diba? Oh, diba? So parang, oo. So, Kaya titignan mo ganun na. yun. Merong residue na naiwan kay Marcos Jr. na nagba-viral. Na sa isang Oh, parang ceremony, okay. naalala mo? Yeah. Meron ditong puti na pulbo, tapos Mm. inabutan siya ng panyo ng kanyang PSG. Nakita mo Mm. yon? So inabutan siya ng Hindi. panyo ganyan. Hanapin Hindi mo ko pa yon, nakita. mga kababayan. So merong residue dito ha. Tapos inabutan Okay. siya ng panyo nung PSG niya, tapos ginanon niya sa public. Hindi ko binuksan ang USB dahil hindi ako marunong sa technology. So hindi ko alam na kung isasaksak mo yon may virus doon. So tinapon ko yung USB, dinispose ko siya na hindi na siya magamit. So hindi ko siya tiningnan. Pero sinabi sa akin na yun daw yung isa sa mga videos. Nakita ko yung video, cocaine video, doon sa social media na. So, hindi ko lang alam kung yung USB na binigay sa akin, yun yung nakikita natin sa social media or iba pa ba kasi hindi ko nga siya binuksan. O, di ba? Sumakay si Sarah dito sa fake news ni Katibinag Makabayan kasi alam ni Sarah na siya ay makakabenepisyo dito sa pinagagawa ni Katibinag Makabayan. Well, i-call out natin si Katibinag. Katibinag, makinig ka kay Hitad. Di ba sabi ni Hitad na ikaw ay credible? So this is your chance. Kasi lahat ng mga DDS, mga anti-Marcos, mga gonggong neto na naghahangad na matanggal sa peso si PBM, ikaw na lang po ang kanilang pag-asa. Kung maalala mo, di ba yan po ay post noon sa, for example, ito pong si Sasot Makabayan, this is last year, na sabi niya, Katibinag, di tayo magkakilala, pero marami pala tayong common friends, common Facebook friends, baka naman yung isang USB maligaw sa akin, baka naman. Tapos sabi pa dito na ang kanyang Alipuris Makabayan ng mga DDS, nag-umpisa na sila. Bring it on. The impeachment, Miss Katibinag, pakilabas na ang USB. BBM resign. Sabi pa dito ng page na to, sagot ni Miss Katibinag, chilang daw doon sa netizen na asking about yung USB. Excited na ang lahat. Damay-damay na ito. At dito pa ng page na to na Miss Katibinag, handa nang mamigay ng USB. Dito rin po, our country survival takes utmost priority now. High time that Katibinag release the contents of the USB. It's now or never. O di ba, Katibinag, this is your chance. Bukas, ipakita mo kung ano ang laman ng USB. Di ba gusto mong matanggal si peso si PBM? Gusto mo na sisiraan si PBM at si Efelisa? This is your chance. Kapag hindi mo magawa yan bukas, ikaw po ay napakalaking sinungaling na babae. Tatawagin pa kitang POK 2 times kapag hindi mo yan magawa bukas. Okay? So, makabahan ko, pinakita ko sa inyo yung video na yon para ma-record natin dito. Baka kasi na sila po ay mag-deletean makabayan, at least meron na tayong kopya. Okay? And don't forget, i-share natin po ang ating vlog makabayan. And don't forget to like always. Okay? Thank you so much. So, before na mag-jump po sa ating next topic makabayan, i-share pa natin. Nandyan po si Eufemia Flaviano Bestra. Hi to Lilian Delyabe, May Dunes. Nandyan rin po si Treneng Lozano, Lucrecia Candido, Jules from Hong Kong. Nandyan rin po si Robin Galang, Brenda Barton, Fibro Newland from Kuwait. Hi to Ophelia Esla, Nelson Sibayan from Vancouver, Canada. I-shoutout rin po natin si Carlo Coscolowela, Amparo Estrada, Shirley Risman, Jisubtub from Calamba, Laguna, and hi to Evelyn Garcia. Okay, so makababayan ko, pag-uusapan natin itong si Wake Rodriguez. Kasi nga, I am very sure
I am very sure that some of you nakita niyo na po itong video nito mga kabayan tungkol sa kanyang sagot doon sa debate sa GMA na kung bakit daw siya ay umalis sa Marcos admin dahil hindi daw niya masikmura yung corruption mga kabayan. At para maintindihan natin, let's watch this. Naging malapit po kayo kay Pangulong Bongbong Marcos. Naging abogado niya at campaign manager noong eleksyon 2022 hanggang italaga po bilang executive secretary nang siya po ay manalo. Pero matapos lang, Atty. Rodriguez, ng halos 3 buwan sa palasyo'y nagbitiw po kayo sa pwesto at pinatalsik din sa partido ng Pangulo at sinabing expelled ka for your incompetence as a public servant, abandonment, and disloyalty. Ang tanong, ano nga po ba ang tunay na dahilan at nagkaroon kayo ng falling out ng Pangulo? Emil, yung una mong katanungan, hindi ko masikmura ang korupsyon kung kaya't ako ay umalis ng Malacanang. Ako ay binigyan pa ng isang posisyon, ang Presidential Chief of Staff, subalit hindi ko na gusto yung direksyon na kanilang tinatahak. Kaya sabi ko, ayoko na at ako'y babalik na lang sa pribado. Pangalawa, doon sa Partido Federal, kaya nila ako tinanggal sapagkat sa sama ng loob nila. Gusto nila, hinihingi nila sa akin, nung ako'y Executive Secretary, na gawin ko silang chairman ng COMELEC, gawin ko silang chairman ng PAGCOR, gawin ko silang chairman ng PCSO, at gawin ko silang chairman ng Civil Service Commission. Hindi sila kwalipikado at alam ko ang nais lamang nila ay magnakaw kaya hinindian ko yan, kanya sila nagalit sa akin. Attorney Rodriguez, ano ho naman ang maisasagot nyo dun sa mga nagsasabi na baka kayo tumatakbo ay dahil gusto nyo lang pong resbakan o pag-revenge yung inyong pagkakatanggal sa inner circle ni Pangulong Marcos? Jessica, kaya ko tinanggap ang hamon na pamunuan ng tunay at maisog na oposisyon para labanan ang korupsyon. I have just mentioned kay Emil yung kalokohan dito sa 2025 budget. Ito'y punong-puno ng blanco, nakita ko ito, prinisinta namin ito, at ito ang aking lalabanan sa Senado, ang korupsyon. Pero as of today, may 3 na ho yatang nagsabi na wala naman daw pong blanco. Okay, so babalikan natin ang sinabi ni Vic Rodriguez na hindi niya daw masikmura ang pinagagawa na korupsyon sa Marcos admin mga kabayan. Kaya niya daw iniwan ang palasyo. Di ba palusot mga kabayan? Siya ang fake news dito eh. Kaya siya tinanggal. Actually, hindi siya umalis, kundi talaga po siya ay tinanggal mga kabayan. Yan po ang totoo. Siya ay tinanggal. Dahil nga doon sa nagtangka siya itong mangurap mga kabayan, nalalaban natin yung sugar fiasco. Diba siya po ay nagtangka itong mangurap. And second, tungkol po dito kay Pastrana mga kabayan. Si Pastrana, siya po dito po yung nagbigay ng posisyon doon na kung saan meron pong anomalyang nangyari nung itong si Pastrana sa panahon pa ng DOT mga kabayan. Diba naalala ko ang nag-expose dito kay Pastrana, yun pong si Katonying mga kabayan, na meron dang malaking utang ito si Pastrana na nandun pa siya sa DOT mga kabayan. Naalala ba natin yan? So siya po in-expose po ni Katonying. At saka ito po si Thinking Pinoy, marami po siyang sinasabi na mga anomalya daw ni Vic Rodriguez. Kaya itong si Vic Rodriguez, siya po ay na-expose mga kabayan kasi nga nakikita ho natin. Itong si Vic Rodriguez, siya po ay paladesisyon. Parang feeling presidente mga kabayan, feeling presidente. Di ba lagi nang sinasabi na si FL Lisa ay isa daw sitting president mga kabayan? At hindi daw si PBM kasi daw si PBM siya na daw ay isang dami. Ang totoo daw presidente makabayan itong si Evelisa kasi daw pala desisyon makabayan. Pero nakikita ko natin si Vic Rodriguez, siya dito ang totoong pala desisyon makabayan or feeling president. So tama lang talaga na siya po ay tinanggal sa peso kasi siya po ay magpapahamak dito kay PBM. And also, tungkol po doon sa kanyang palusot makabayan kung bakit daw siya tinanggal sa PFP o Partido Federal ng Pilipinas kasi daw hindi niya gusto ang pinagagawa ng kanyang mga membro ng makabayan kasi naghahanga daw ng pesto. Pero ito ang sagot ng PFP. For more details, let's watch this. Nagdesisyon nga ang partido na tanggalin ito dahil marami siyang mga galaw na hindi nagugustuhan ng partido. Isa na dito ang pag-appoint kay Christopher Pastrana sa Philippine Ports Authority na sinabi ng PFP na isang highly questionable appointment. Ayon pa sa partido, si Rodriguez ang nasa likod ng pag-appoint kay Pastrana kahit di umano ay may utang siyang 132 million pesos sa DOTR.
Hindi rin daw nagustuhan ng partido ang hindi pag-imbita sa mga opisyalis nito sa SONA ni Pangulong Marcos noong Hulyo. Ito na, kasunod na ito, laglaga na. Ewan ko kung matutuloy, itong sinasabi, may isang appointee ni Vic Rodriguez ang gustong kumanta ng Do Re Mi. Gusto siyang ikanta di umano na sa appointment for sale gang, mga kaibigan. Nagsimula na raw kasing gumawa ng kanya-kanyang gimmick ang mga nakinabang sa appointment for sale gang para dumistansya sa kanilang patron at manatili sa kanilang biniling posisyon sa pamahalaan. Isang opisyal ng dating tahimik na ahensya ang nakaisip ng kakaibang pakulo para lamang palabasin na kalaban na niya ang pinagbilhan niya ng pwesto, yung binayaran niya ng pwesto para magkapwesto siya. Mistulang engineer daw itong si Lolo Chekwa na gustong magtayo ng flyover upang iwan ang kanyang patron para siya makatawid sa kabilang bakod. Siyempre, gusto niya matawag ang pansin ni Bongbong Marcos, di ba? Para magkaroon siya ng linya. Makilala siya, baka kausapin siya, mga kaibigan, o ikakanta raw niya na nagbayad siya. Sige, kanta mo. Maganda yan. Para mapakinggan namin ono-tono. Matok nyo ba na nagparamdam daw ang Lolo Chekwa sa pangkat na galit sa leader ng appointment for sale gang at inialok ang kanyang sarili para maging testigo? Tatayo pang testigo, no? Laban sa kanyang patron. Gusto raw ng Lolo Chekwa na ito na ikanta na nagbayad siya ng 100 million sa kanyang patron na leader ng appointment for sale gang para maging amo sa isang ahensya ng gobyerno. Pero hindi kinagat ng kanyang kausap ang alok ng Lolo Chekwa dahil naamoy na ang kanyang motibo ay makapaglanggas at makapangunyapit sa pwestong binili niya. Pero hindi pa rin daw nawala ng pag-asa si Lolo Chekwa at umaasa na hindi madadamay sa magiging kapalaran ng kanyang patron dahil may isa pa siyang alas sa grupo ng bossing ng bayan mo. Ang clue, si Lolo Chekwa ay dati nang sumabit sa isang Chinese drug lord na nakatakas matapos niyang kausapin. Kahit questionable ang kanyang citizenship, nakasungkit siya ng pwesto sa nakalipas na ilang administrasyon. Isa sa mga alas daw niya ay ang tinaguriang hari ng talpakan sa Malacanang. Dati na raw siyang muntik mabulunan ng peking buhangin sa Manila Bay. Di ba? Binuking niya si Vic Rodriguez, makabayan. Booking na booking talaga eh. Hindi na po ang expose ito si Katonyeng o si Thinking Pinoy, pati po itong si Kabarik. Kabarik yata yung kanang name, makabayan ko, yung pumalit po kay Percy Lapid. So dito po sa sinabi ni Vic Rodriguez, sabi niya, di ba naalala natin sa kanyang sagot, makabayan, na inoferan rin po daw si Vic Rodriguez ng isang posisyon na kung saan Presidential Chief of Staff da, makabayan, pero hinindian niya. Tuloy na siyang umalis, tumuloy siyang umalis sa Malacanang. Hindi niya kinuha yung inoffer sa kanya na bagong posisyon, makabayan. Di ba? Presidential Chief of Staff. Mas mataas pa po yan sa isang executive secretary, makabayan. Sinong gumawa po ng posisyon na yan? Siya rin po, makabayan. Si Vic Rodriguez po
yung gumawa po ng posisyon na yan. Kasi nung time po na siya ay nakaramdam na dito, na siya ay tatanggalin na sa Malacanang Makabayan, gumawa siya mismo dito, siya yung gumawa mismo dito ng isang bagong posisyon. Mas mataas pa sa Executive Secretary Makabayan. O, di ba? Feeling presidente talaga eh. Pero booking na booking. Okay, so before tayo mag-jump po sa ating next topic, Makabayan ko, isa naman natin, nandyan po si Jers Ruiz, Josephine Gallego, John Wick, Dennis Fernandez. Hi to Jamson, Jembo Jariel at Regine of Bandawi, City of Cebu. Greetings come from Rodolfo Ranarabor of Tansa, Cavite. Hi to Ashin, Angelita Hulsanger. Nandyan rin po si Luisito Niedo, Emergencia, Yongko, JC, Chets TV. Nandyan rin po si Trinidad Lozano, Tess Maliwan, JRN, Victor Robin, and hi to Jose M. Bornos. Mga kababayan ko, ipakita ko sa inyo ang sagot ni Undersecretary ng DBM na si Goddess Hope Libiran, Makabayan. Di ba siya po ay kinuha po ng mga DDS? At saka siya rin po dito yung explain tungkol doon sa banat ni John Abines na fake news, Makabayan. Na tungkol dito po sa sinasabi lang na blank items doon sa Bicameral Committee, kasi ang binanggit nung una, Makabayan, ni John Abines, yung yung GAA, ang meron daw blank items, Makabayan. So siya ay sinagot ng Undersecretary po ng DBM. For more details, let's watch this. Once and for all, linawin ko lang po. Ang specific na utos sa DBM noong Sunday is to draft an official statement to debunk the false allegations of June Abines about the GAA. Ulitin ko po, about the GAA, hindi po about the BICAM report. Sa post po kasi ni June Abines, which at that time is already trending with more than 260,000 reactions and around 200,000 shares, he clearly stated the following, and I quote, sabi niya, hidden in the 222 pages of the 2025 General Appropriations Act or GAA were at least 10 pages with blank spaces where the amount of budget were supposed to be written. Now we learn that of the 6.3 trillion 2025 GAA budget, there were loopholes and blank spaces that will allow them to put desired amount and redirect those funds to whoever, wherever, and whenever they want. So in short, sinasabi po niya na robbery in broad daylight kasi daw, pwede naming lagyan yung mga blankong items ng kahit anong amount na gusto namin. Siyempre, that's alarming. As DBM, alam naming walang katotohanan yun. Kasi wala naman talaga, both sa online and printed versions ng GAA, ang blanco. That's fake news. So we had to make a statement. We needed to protect the integrity of the GAA. We needed to state the truth. So ang statement po ng DBM, tapos na yan, gabi pa lang po ng Sunday. But of course, we had to seek guidance kung kailan namin ilalabas. Sunday late night na po yun so wala na ring makakabasa. And then the morning after, we were told to release the statement around lunchtime. So, inaatake nila ako at ang DBM kasi daw pinagtatanggol namin ng BICAM report. At inaatake na namin si FPRRD. Hello! The DBM statement was never about PRRD. Tatanungin ninyo kami, bakit hindi namin pinangalanan si June Abines? Syempre, we wouldn't want to dignify his false statement. Trending na nga Mas lalo namin pasisikatin, di bibigyan lang namin siya ng pagkakataong mas marami pang maloko. At ito pa po, bakit ipinagpipilitan ng iba na pinagtatanggol namin yung BICAM report? Mismong statement nga po ng DBM ang nagsabi, malinaw ito na hindi ang GAA, kung hindi ang BICAM report ang may alleged blank pages. Pero syempre, kung sasabihin po ninyo na ilabas namin ang BICAM report, hindi namin magagawa yun. Bakit? Dahil wala po kaming access sa BICAM report Because first, hindi naman kami member ng BICAM. DBM is not part of the BICAM. So when I posted the DBM press statement sa page ko po, dito po sa page ko last Monday, so syempre, ang daming tanong. Bakit may blanco sa BICAM report? So ako naman, from the very start, alam yan since MMDA and DOTR days, I've been very transparent. Kapag alam ko ang sagot,
magsasalita ako. Pero to the extent lang po ng alam ko. So I said, kapag sa isang specific item sa working draft ng BICAM report na yon, biglang nag-decide sila na hindi na nila i-amend or i-alter yung budget ng agency sa proposed bill ang magpe-prevail. So hindi na nila nilalagyan ng amount. Pwede rin naman na kaya blanco kasi hindi pa nagkakasundo sa figures ang House and Senate sa isang item. O kaya naman kailangan pa nila i-verify ang detalye ng figure bago nila i-settle yung differences nila. Nilalagyan lang po nila ng figure yan kapag nagkasundo na sila. But then, I specifically mentioned in my reply na mas okay kung Senate or House of Representatives ang tatanungin nila kasi sila po yung mas makakapag-explain yan. Sinabi ko pa nga na ang alam ko, maglalabas sila ng statement. Kanilang report yan eh. We cannot comprehensively explain a report that isn't ours. Pero sa kasamaang palad, pinutol po ng ibang tao yung sinabi ko na Senate and House of Representatives ang makakapag-explain ng BICAM report. Dahil nga report po nila yun. Sila ang dapat na maglabas ng statement about it. Again, wala pong access ang DBM sa BICAM report. So, ang masasagot lang po namin ng diretsyo ay yung mga tanong directly pertaining to the GAB or the GAA na nakita at na-review namin. At sa GAB, which is the enrolled bill, lalong-lalo na po sa GAA, which is the actual law, wala po talagang blank figures or pages. So kahit pagbali-balik na rin po ninyo ang mundo, wala talaga. So mali talaga yung pinakalat ni June Abina sa Facebook na sadly, pinaniwalaan naman po ng iba nating mga kababayan. Tapos tatanungin na naman ako, sino pala nag-fill in the blanks? Ang sagot ko po, malay ko. Bakit ipipilit na alam namin? Malay namin sa DBM. Ang alam ko lang, hindi DBM, hindi executive. Kasi nung pinasa ang GAB sa presidente for review or for veto, at hanggang noong napirmahan ng GAA up to printing and uploading sa website ng DBM, wala pong blankong figures eh. So to reiterate, the DBM is not privy to the blank pages in the BICAM report or the GAB, as it falls within the legislative process involving the House of Representatives and the Senate. Klaro po sa Section 24, Article 6 of the 1987 Constitution na all appropriation, revenue, or tariff bills authorizing increase of the public debt, bills of local application, and private bills shall originate exclusively in the House of Representatives, but the Senate may propose or concur with amendments. So given that, ibig sabihin po niyan, the details of the process of legislation at the level of Congress are best explained by Congress itself. The BICAM committee also has their internal rules of procedure on the matter of legislation. Hence, the BICAM members are in the best position to shed light on this matter. So please lang, huwag niyong pagsabungin ng DBM at si FPRRD. Our statement isn't about PRRD. We are just protecting the integrity of the GAA from the likes of June Abines and the rest who believe what he said easily without verifying facts. Sa totoo lang, hindi naman po agad maiintindihan ng common tao yung GAB, GAA, NEP, BICAM report, whatever. Kasi sa mata po ng karamihan, pare-parehas na pondo ng bayan yan eh. Kaya syempre kailangan nating linawin sa publiko na yung pinal na batas, yung atin pong naipasang national budget o yung GAA, wala pong blankong pahina o numero. So again, uulitin ko po ha, hindi ko po pinagtatanggol ang BICAM. Pinagtatanggol ko ang GAA, pinagtatanggol ko ang DBM, pinagtatanggol ko po si SECMINA. Hindi po kaya ng konsensya ko na yung mga ahensya gaya ng DBM at yung mga opisyal ng gobyerno kagaya ni SECMINA na Diyos ko naman, hindi matatawaran ng integridad, inilalait ninyo at inaatake for something na hindi naman siya involved o hindi naman siya ang may gawa. Ang dami-dami ko pong nare-receive na mura, galit, foul words, even panglalait sa katawan ko. Pagkatao ko, na kesyo ingrata daw ako, pinagtatanggol ko yung BICAM, pangit ako sa personal, at napakarami pa pong salitang bastos at hindi na kayang malunok. Yung mga atake sa akin, kaya ko pa eh, sanay tayo dyan eh. Pero yung iba sa inyo, na direktang nagsisend ng mensahe sa magulang at kapatid ko, kagaya nung sinasabi na buti, hindi pa sinusukan ng angkan niyan si Goddess, o kaya naman, bakit hinahayaan mo anak mo
na sumuporta sa mga magnanakaw, ibang usapan na po yun. Ganun na po ba tayo kababaw? Alam niyo po, ang tatay ko pabalik-balik po sa ospital since October last year due to cancer stage 3. Hindi po mabuti yung lagay niya at everyday, dala-dala ko yung fear na anytime pwede siyang mawala sa amin. Kaya kahit mahirap, kahit mabigat sa loob, kahit pagod, I make it a point to always be there for him. Punta sa ospital kapag may chemo, mag-alaga, maglinis ng sugat, may procedure, may emergency because I am my father's security and safety blanket and he needs me. A few days ago, sa loob ng ospital, I saw my dad crying. Sabi ko, bakit, Papa? Yun pala nabasa yung post ng isang tao na inaatake ako at tinatawag akong ipokrita at kine-question yung relasyon ko sa Panginoon. Sabi ko sa tatay ko, bakit mo kasi binabasa yan? Wala yan. Gagalit-galitan pa ako pero ang sakit sa loob na pati magulang ko at pamilya, dinadamay na ninyo dahil lang sa isang statement na mali naman ang intindi ninyo. So please, spare my family. Tsaka itong mga taong ito na akala ko mga kaibigan ko, na pinagsilbihan ko ng buong puso at sipag nung nakaraang administrasyon, para namang hindi nyo ako kilala. Para namang hindi nyo alam kung paano ako magtrabaho. Kapag may nagkakalat ng fake news, di ba inuutusan din ninyo ako na agad sumagot? Di ba tuwang-tuwa pa nga kayo kung sumasagot ako sa comment section? Kung ano ang trabaho ko noon, ganun pa rin naman po yung trabaho ko ngayon. So bakit ninyo ako aatakihin for doing something na tuwang-tuwa nga kayong ginagawa ko noon? Nung New Year, I earnestly prayed for God to keep my real friends in my life and for Him to remove those who aren't good for me. And for me, this situation now, the situation where I am in now, although mahirap at masakit, is an answered prayer. It is really during the toughest moments in your life that you will get to know who your real friends are. So sa mga kaibigan ko po na patuloy na naniniwala at sumusuporta sa akin at nagpahatid ng kanilang pagmamahal, salamat. Kilala nila ako from the very beginning, alam nila kung gaano ako kadedicated sa trabaho ko. Alam na mga dati kong nakatrabaho sa past 2 administrations yan. Kahit madaling araw, tatawagan o ime-message ako ng PCO para mag-draft ng statement to debunk fake news, stand for what's true and what's right. At alam nila yan, as long as tama at totoo, paninindigan ko yan. And more than anything, alam ng mga nakakakilala sa akin kung gaano ko ka-loyal sa mga naging boss ko. And I'm telling you, kahit ano pang sabihin ninyo, ipagtatanggol ko ang DBM, si Sec Mina at ang trabaho niya. Because Sec Mina is worth working with. Sec Mina is worth fighting for. Thank you po and God bless. Alam niyo mga kababayan ko, talaga natas ako dito sa ginawang vlog po ni Goddess Makabayan. Nakatas talaga eh. 'Di ba? Gago kasi itong si John Abines Makabayan. At deserve talaga po ni John Abines siya po ay kakason Makabayan. Sana merong magmo-move dito na magkakaso dito kay John Abines kasi nga grabe yung ipinakalat niya na fake news Makabayan. Ang dami hong naapektuhan doon. Gonggong kasi yan eh. Sana bukas itong si John Abines sasabunin siya ni Dan Fernandez at saka ni Kong Barbers Makabayan, di ba? So anyways, kasama rin po natin si Florendo Min, hi to Emerald Gemini, Nonscape Pasamonte, Felicitas Manibog. Nandiyan rin po si Tony Pet, Pauline. Hi to Percy Shalana, Boboy Elmido Costin Sadugyo, JB Carillo Bastismo. Nandiyan rin po si Jeremiah C. Guerrero, Rica Noses, hi to Ivy Alfonso, Derek Erwina Argilies. Nandiyan rin po kasama natin si Apple Nash, Bong Yu, Elvis Simizo, Dan Idulantes, Yero. Nandiyan rin po si JM Lakam, Othilo Lim Diesto, Juliet Sonakawa, Mary Grace Secretaria. Kasama rin po natin si Virginia Minok, Merna Borromeo, Menz Akayen Siplon, hi to Emerald Gemini, Rijak Alvarez, Nida Ichhaka. Isa rin po natin si Elsa Sabuco Hieronomeo Singgian, Mercy Calatrava, Julieta Caramelnan Migoro. Nandiyan rin po si Marilo Bidnarek, ang ating haters na si Likewise 1101, Rigos Maranan Ophelia, and hi to Lorena Palge. Okay, so mga kababayan ko,
Yan natin manakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Mahal na Panginoon, salamat po sa isa na namang magandang pagsikat ng araw. Ang bawat hininga ko ay isang biyaya mula sa iyo. Salamat po, Panginoon, anuman ang aking haharapin ngayong araw, sa tulong niyo, alam kong kakayanin ko, malalagpasan ko at magtatagumpay ako. Salamat po para sa inyong lakas at enerhiyang magpapanatili sa akin. Iyong karunungang magagabay sa akin at iyong kapayapaang pupuno sa aking puso. Naway mapuno ang araw na ito ng napakaraming biyaya, himala at mga tinugon na panalangin. Idinalangin ko ito sa pangalan nating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.